Alright, continue lang tayo. Another problem tayo. Last batch. Okay, last part. Problem number 10. Okay, three amplifiers are cascaded in lossless transmission. What is the value of each amplifier if the second amplifier is twice the value of first and the first amplifier is half of the third amplifier? Okay, if the input is 15 dBm, the output is 10 dBm. Okay, and this problem, okay, take note ng lossless transmission. Again, walang loss sa transmission, parang yung problem natin kanina. Kaya lang may mga condition tayo dito. May given tayo na input dBm and then output na 100 dBm. Ang hinahanap natin is yung value ng amplifier. Ilan yun? Tatlong amplifier. Kaya dito, kailangan ng skills na natutunan nyo sa algebra. Okay, kaya first, solve natin. Ano ulit? Pwede namang hindi gawin to, pero mas maganda na naka-block diagram. Okay. Input natin is 15 dBm. And then, ang output is 100 dBm. May tatlong amplifier. Denote na lang natin ito na amplifier 1, amplifier 2, and then amplifier 3. Okay? Then, play lang natin yung overall system performance na yung overall is equal to total gain minus total loss. Dahil walang loss, gain lang yung consider natin. Therefore, yung overall system performance, okay, halos equal din sa output power in dBm minus input power in dBm. Kasi ito, bakit naging parehas? Dahil yung gain. Therefore, yung overall system performance natin is yung pinagsama-samang lahat na amplifier. Kaya ito ay x1 plus x2 plus x3. Ang output power, may value tayo is 100 dBm. Then, minus yung input is 15 dBm. Ang problema, wala tayong value for x1, x2, x3, pero meron tayong condition. Okay, condition. Na yun daw, okay, second amplifier, okay, isa-isa, sulat muna natin. Yun daw, second amplifier, sa inyo kung paano nyo analyze to, pero ako ganito. Yung second amplifier is twice nung value ng first. Therefore, ito ay 2 2x1. Twice ng value ng first. Yung first amplifier ay half ng third. Half ng third. Okay. Half ng third. Walang sasayan. Therefore, yung third ay third. Then, pag sinimplify, okay, ito ay 0.5x. Ang pangatlo. Then, ito naman ay 2x1 dahil yung x1 ay 0.5 x3. Therefore, ito ay x3 o third amplifier. Then, x3. Okay? Substitute natin dito. Ayan. Therefore, magiging 0.5 x3 plus x3 plus x3 equals to 100 dBm minus 15 dBm ay ilan? 85 dBm. dBm. dB. Ayan na. Ito natin. 85 dB. Therefore, ito is 2.5 x cube ay x3 then 85 dB. x3 is equal to ilan yan? 85 divided by 2.5. 85 divided by 2.5 ay 34 dB. Ay, dB. Huwag mo kalimutan. Therefore, ito ay ilan? 17 dB. Yung x2 ay
34 dB. And then, yung X3 ay 34 dB. Then, ito na yung sagot. Again, be careful sa unit. Okay, sa unit, maraming namamali. Input is in dBm with reference level. Output is 100 dBm reference level. Okay? Next. Yan. 11. Problem 11. Okay. The output signal of a system having two amplifier in cascade is 20 dBm if the input is 5 dBm. When the value of the first amplifier is doubled and the second amplifier is quadrupled, the output is 45 dBm. What is the value of the two amplifiers? Yan, ganun din. Algebra pa rin. Ang given lang is input, output. Input, output. Walang value yung dalawang amplifier pero merong condition. Again, mas maganda na diagram natin to. Denote natin yung first amplifier X, second is Y. Ang input ay 5 dBm. 5 dBm. Then, cascaded in series. Output is 20 dBm. Next, when the value of the first amplifier is doubled, kapag dinoble daw, at yung second amplifier is quadrupled, natin na yung X yung first and then yung Y ay second, ang output na raw ay 45 dBm. Ang tanong, ano yung input? Ano yung input? 5 dBm pa rin. Okay. Ang nabago lang ay yung value ng amplifier. Siyempre, kung nabago yung value ng amplifier, mababago rin yung output. Okay. Ayun, ano yung tanong? Ano yung value ng amplifier? Okay. Dalawang amplifier. Therefore, dalawang value. Dalawang unknown. Kung dalawang unknown, ilang equation na kailangan? Dalawa din. Okay? Kaya, ito ngayon, yung first situation, first case, ito yung first equation. Yung second case, yung second equation. Kaya, x plus y, okay, diretso na rin to. Yung s, p out minus p in. Okay? Kaya, master yan. 20 dBm minus 5 dBm. Then, x plus y is equal to, ilan? 15 dBm. dB. Ayan na. Next, 2x plus 4y is equal to 45 dBm minus 5 dBm. 2x plus 4y equals to done. 40 dBm. dB. Yan. Then, ito ngayon yung equation 1. Then, ito yung equation 2. O, nasa sa inyo na yan kung anong technique ang gagamitin nyo. Substitution, elimination, or ang pinakamakapangyarihan na sa calcu. Okay. 2 unknowns, 2 equation. Then, pag kinalcu na yan, ano sagot? Ay, pumindot kayo ng calcu isolve nyo yan. Mahirap yung pinapanood niya lang, hindi nyo ina-apply. Ano yung value ng x? Yung value ng x ay 10 dB at ang value ng y ay 5 dB. Okay, kaya isagot. Ayan pwede kasing substitution yan. Ito yung first equation. Substitute nyo rito. Okay, sa calcu, gamitin nyo. Kung saan kayo mas komportable. Okay? Pero syempre, mas maganda na alam nyo pa rin kung paano gumamit ng substitution or elimination. Okay? 10 dB, 5 dB. Okay? Para sure, i-substitute dun sa given at kung pares ang sagot,
Very good. Okay. Next problem. Last problem. O, tingin nyo. Last na. Last na. Okay. What is the input voltage in TB, in dBmB? Okay, voltage siya. If the antenna receive a voltage of 1 dBmB and there are 7 amplifiers in cascade, between them having a 2 dB gain. Okay. Assuming that the loss in transmission between antenna, amplifiers, and TB are equal, which is 0.3 dB. Okay. Dito meron tayong gain and then meron tayong loss. Yung loss natin ay 0.3 dB. Ano yung involved? Meron tayong antenna, amplifiers, and TB. Ang hinahanap natin ay yung input daw sa TB. Okay. Kung i-drawing natin yan, merong antenna, tapos meron daw amplifier, ilan? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos meron daw TB. O TB. Actually, wala na ito yung antenna. Ito na yung pinaka-antenna niya. Okay. Now, each amplifier ay may 2 dB. 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 Ayan. Then, meron loss dito na 0.3. 0.3. 0.3. 0.3. 0.3. 0.3. 0.3. 0.3. 0.3. Basahin mabuti yung problem. Kasi nakalagay dito, transmission between antenna, amplifiers, and TB. Included yung sa TB. Okay? Yan yan, mahabang-mahaba yan. Kaya malayo yan. Kaya may amplifier tapos may mga kable. Okay? May input daw sa antenna. Ay, sorry. Ang hinahanap ay input sa TB. Okay? Therefore, ang hinahanap natin ay nasa part na to. Okay. Pero, naka-receive daw yung antenna ng 1 dBm. 1 dBmB. 1 dBmB. Okay. May 1 dBmB to. Tapos, sina-receive niya. Ayan. Hindi naman sinabi kung may gain itong antenna. Kaya, assuming na passive lang siya. Ayan. Hindi masok na ganyan. Ang hinahanap dito ay, sabi, problem ay input sa TB. Okay. Ang tanong, ano ngayon to? Ano yung 1 dBmB na yan? Yan ba'y output voltage o input voltage? Ito yung pinaka-input natin. Ano to? Input nga to, sir. Okay. Input siya dito sa TB. Therefore, at the end of the cable, ito yung output natin. Ayan. Yung output sa kable, siya yung input dito sa TB. Yan. Kaya ngayon, apply uli natin yung overall system performance, which is this time, dahil merong mga gain saka loss, total gain minus total loss. Ilan yung gain? Madaling bilangin. 7 amplifiers times 2 dB. Then, ito, ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito, madali rin bilangin. Kasi nasa 8. Paano kung 1 million yan? Okay? Medyo marami yan. Ang dami ilo-drawing. Kaya, in gantong case, plus 1 lang. Kasi 7 amplifier in between. Dahil may involved na antenna sa TB. Pero kung walang TB, walang antenna, ilan lang yung transmission na i-consider? Ilan? 7, 6, 8. Okay, ulitin ko. Kung wala itong TB sa antenna, ilang transmission loss na i-consider? 7, 6, 8. 6 lang. Kasi ito lang yon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero kung nakadikit yung antenna ay yung TB sa amplifier, ilan? 7. Kasi ito nakadikit na walang kable. Okay. Dito sa merong transmission between. Okay. Therefore, ito ay 14
dB minus 2.4 dB. Therefore, yung overall system performance ay ilan? 11.6 dB dBm. dB. Yan. Okay, di pa tayo tapos. Ang hinahanap natin ay input voltage dito, which is yung input voltage sa TV. Yung input voltage sa TV in dBmB ay equal sa output voltage in dBmB ng kable. Ayan, yung huling kable na yan. Apply uli natin yung overall system performance, which is this time output voltage in dBmB minus input voltage in dBmB. Substitute lang natin. Nahanap natin output. Therefore, ito yung nahanap natin. Ang input natin ay 1 dBmB. Saan na yan? 1 dBmB. Pinaka-input. 1 dBmB. Then, yung overall system performance is 11.6 dB. Therefore, yung output voltage natin in decibel form with respect to 1 millivolts ay 12.6 dB dBmB. dB dBmB. dB dBmB. dBmB. Kasi signal ito. Again be careful sa unit kapag amplifier, attenuator, o loss, gain, dB. Kapag signal, input or output, or total output, total voltage, ito ay naka-reference level. Ayan yung sagot natin. 12.6 dBmB. At huwag kalilimutan, kasi pag dBm lang yan, walang B, mali. Okay. Be careful and then practice. Later, mag-upload ako ng mga sample problem pa na isolve nyo para ma-practice nyo yung sagutan. Please lang kayo yung magsagot kasi napakahalaga nitong decibel. Hindi lang para sa subject na Princom, hindi lang para sa chapter decibel at sa chapter ng noise, kundi sa mga susunod pa. Okay? Na course nyo o sa mga subject, gagamitin nyo itong decibel. Okay? Thank you, and see you next online meeting. Yes, sir.